Sumasa inyo po ang palatuntunang saganang mamamayan. Ngayon po ay Huwebes. Ang petsa po naman ay ika-28 sa buwan ng Enero, taon 2006. Ako po si GEN, Jenso Barjaga. At muli po kasama natin ang tinig ng mamamayan, Kong Dante Marcoleta. Kong Dante, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Jen. Bakit ba nahalata ako kinukumpleto mong mabuti Opo, yung petsa natin sa tuwing tayo magbubukas? para malaman nilang live tayo kasi kahapon hinahanap kayo ng Live? ating mga... Oo. Hindi, live ka kahapon eh. Opo, oo. Nagkaroon lang tayo ng konting importanteng pinagtuunan ng pansin, Jen. Oo. Sabi ko, hindi maiwasan. Ito ho naman kako sa ikagaganda lalo ng ating palatuntunan. Oo, tayo kasi pagka tumatalakay tayo, hindi tayo basta nagbibigay lang ng opinion dyan. Kailangan may basihan yun. Kaya kapag... Nakakahiya sa mga sumusubaybay sa atin. Baka mamaya, tama na nga yung kanilang opinion, minali pa natin. Ayun, opo. Di ba? Kaya nga kung tuwing wala kayo, kasi sa mga sinasabi ko, naku, pagbalik ni Kong, may sasabihin bago. May bago ang niyang ebidensya ito. Oo. Kaya Panay- nasasabik sila pagbalik niyo Kong eh. Panay yung senyas dyan. Oo, kasi kailangan Oo. Oo. At Sige. sa araw na ito, Mamaya, Kong, sasabihin natin kung ano yung mga ginawa nating importante, di ba? Oo. at siyempre, batiin mo natin ang ating mga kaibigan, mga kababayan Kong, ano ha? Lalong-lalo po ang mga kaanib sa One Sagip Party List Group na kahapon rin nagkaroon na ho ng malaking pagtitipon ng mga leader nito, ano ha? Nagpatawag ng pagpupulong kasi dyan Opo. na yung mga coordinator sa bawat panig ng kapuluan para mapag-usapan kung paano palalawakin Aha. yung presensya ng One Sagip at nang mabigyan naman nila ng kaukulang impetus yung kanilang pakikipag-ugnayan sa ating mga constituents. Ayun. At baka kako ngayon Kong, sa kauna-unahan, baka magkaroon ng 6 na representante ng isang partido eh. Oo, magpasalamat ka sa asawa ni Kamulong. Ganun po. Doon ba kahapon? Hindi, Talaga. wala siya, pero yun ang brains behind it. Ba? Nakikinig siya eh. Ang buting may bahay po ng Kamulong. Oo. Ano, ha? At maging siyempre po, ang kilala sa kanya hindi Kamulong, Ka-Jun ata, di ba tawag sa kanya? Si Kajun, no? Oo. Magandang umaga po. Alam nyo, si Kamulong Kong, matagal ko na po narinig ang pangalan niya, pero kahit kailan, di pa kami nagkita niyan. Matagal mo nang pinaririnig sa akin Oo nga po, boss. Oo nga po, Kong. Pagka tayo ay nagkaroon ng pagkakataon, kasi meron tayong i-harvest ng mga bangus dyan sa may Laguna de Bay. Aha. Ang kabilin-bilin na ni Kajun, isama mo nga si Kajen. Aha. At sabihin mo magdala naman ng kahit na maliit-liit na basket. Pupunuin natin kanya ng mga bangus na medyo naglululundag Nagkakasag-kasag pa ng konti. para matuwa naman siya. Ayan. At Pangako yun dyan. Opo. Pangako yun. At siyempre po, ang Kong Linda Santiago, Kong, ang ating representante ngayon, kayo bilang chairman ng partido ng One Sagip Party List. May mga nagtatanong ko, wala pa rin daw ba tayong number? Ano daw bang nangyayari sa number? Wala pa eh. Alam mo, ang dami nagsisintimiento Oo sa nga po eh. COMELEC. Bakit ba naman napakarami ba ng gawain ninyo na pati ba naman yung numero na dapat na i-assign ninyo sa bawat kandidato, kasama na dyan yung party list system. Oo. Bakit puro tentative? Hindi, gusto nga nilang gumawa kanila ng mga campaign materials. Hindi sila makagawa sapagkat wala nga yung numero. Pati yung mga tarpaulin Kong, yung mga paraphernalia, Kasi wala yung mga numero, ilalagay nila doon. Sapagkat alam mo naman, hindi na pangalan ang ilalagay, kundi number Number na, opo. At yung number, napakalaki ng kaugnayan doon. Kasi kung hindi mo alam ang number, baka mamaya iba yung mas shade mo na oblong doon sa balota. Ako, bala ko magpa-imprenta ng mga 100,000 t-shirt ng One Sagip Kong Hindi ko may pagawa kasi wala yung numero Wala, mahirap kasi Di ba? Sayang naman. Kaya dahil sa kailangan makita yung number. Importante yung number. Aha. Sana man lang, bago matapos ang, kaya lang, Biyernes na pala ngayon. Opo, oo. By next week sana, early next week, lumabas na sana yun. Kasi February 8 Kong, i-imprenta na po ang official ballot, Yun ang sabi nila, pangalawang Nag-move tayo ng site na February 1. Sana bago yun, mga February 1 man lang, o February 2. Lumabas na. Lumabas na yung number. Kasi napakahalaga ito kasi mahigit 100 yung mga parties. At hindi naman ito alphabetical. Draw lots po ito Kong, hindi kagaya ng mga kakandidatong Pangulo. Tila yata alphabetical sila, di ba? Pangulo, Vice Presidente, etc. Ganon yata. Opo, Ngayon, maliban sa party list. Sa party list, dahil sa napakarami nila, kung di ako nagkakamali. Ngayon nata,
less than 200 na sapagkat merong mga May 17 nung nakaraan. meron nang Disqualified na. disqualified di ba? Ay, nako. Ganun pa man ho sa ating mga kaibigan, magkantabay lang ho kayo. At siyempre po, ang ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, dahil sa patuloy na lumalawak itong ating palatuntunan kong, mula doon ho sa himpilan ng ABS-CBN, naglilipatan na po dito sa atin. Napilitan ba silang lumipat o Talagang- nagkataon lang na medyo ayaw na nila doon sa isang himpilan na yon? Talagang udyok sa kanila na yung sa pusong damdamin. Ba't ito ganito? Yung mga taong mahal at ginagalang namin, masyadong binabastot, dinadapurak ng mga ng himpilang ito Pero alam mo Jen, mas magandang impact sana noon. Oho. Kung yung dalawang kaibigan natin Ganun na nagsisipaglingkod doon sa himpilan na Magpapahayag yun, ng ano. mag-resign. Di ba? Nako. Di ba? Baka makarating sa kanila ito. Pwede makarating na kung Ayun saan na nga po, makarating. Ang sinasabi ko lang Jen, kasi kung inaayawan na nung organisasyon, yung Himpilang pinaglilingkuran nila. yung walang kakwenta-kwentang himpilan na yon, Opo. di ba? Diba, ako'y nagtatrabaho doon. Baka unahan ko pa yon. Diba, hindi na kanya mabuti ito. Inaayawan na ito Ako nang magkukusang umalis. Ayun. Na napakalaki ng ng impact nun dyan. Di ba? Nako. Hindi lamang nakikita talagang bunsod ng ng magandang espiritu. Udyok. Udyok. Oo. Talagang naisa buhay mo Totoo yun. yung tuntunin. Dahil ho sa pagmamahal mo doon sa, una, sa relihiyon mo, pangalawa, doon sa mga nangangasiwa sa iyo, di ba? Totoo namang walang kakwenta. Humuhubog sa iyo, tapos Totoo namang walang kakwenta-kwenta. Nakakita ka ba naman ng himpilan na wala nang ginawa, kundi mambus ka na lang. Samantalang, kapag binasa nila yung kanilang tuntunin, meron silang code of ethics Opo. Mapa print media, mapa broadcast, meron silang code of ethics Opo. na hindi ka kailanman magbibigay ng kahit anong panig nang hindi mo tinitingnan yung kabila. Pagbigyan mo yung kabila. Yun ay isa alang-alang doon sa tinatawag nating due process. Diba? Ang problema, Kong, bigyan ng pahayag sana yung kabila, pasasagutin, pero bumubuka pa lang yung bibig, tinanggal na kagad Hindi, yan Parang wala. Isip-isipin mo, isang buong programa na halos isang oras, ibibigay mo sa isang partido lang. At nag-extend ka pa. Tapos yung isang partido, ni 3 seconds lang, wala Nako. Yan ba naman yan ba ay matinong himpilan? Well, ngayon ho, Kong, ay mukhang nagkaisa na yung ating mga kabarangay na talagang ito'y wag nang tangkilikin. At ngayon ho, ramdam na ramdam nila. Balita ko, pati ata mga commercial nila, Kong, nagpo-pull out na rin Ako ang gusto ko sanang mangyari pati mga ads ho nila. Kung sila'y papayag, kahit anong programa doon, kahit sino doon sa mga angkor na yun, kung po pwede lang na imbitahin ako, ganun kahit po. 30 minutes lang, di ba? Para magkaintindihan. Ang problema pagka sila, matatapang lang sila pag nandun Ayun na nga. Ako, pwede ako magpaimbita sa kanila kung gugustuhin nila dyan. Kahit anong oras dyan, kahit na madaling araw na sabihin nila yung program, pupunta ako dyan. Pupungos-pungos pa tayo, pwede ba? Ay, nako. Kasi nga naman ko, alam niyo kung bakit? Kasi halos lahat ng mga nakalaban ng mga ito, yung muyukod sa kanila di ba? Ang gobyerno, talaga namang inuuga nila. Yun lang ang atang Mitsubishi Pajero ngayon Parang hindi na malaman kung ano gagawin kasi nakalaban sila Di ba? Pero ngayon, dahil sa ang grupo na kanila nakalaban ay may kaisahan, may unity, hindi nila basta-basta ito mababangga. Yung grupo naman na sinasabi mo dyan, hindi naman nakikipaglaban yan. Yun ang alam ko. Nakita mo kahit na batuhin mo ng batuhin yan, yan ba lumalaban? Hindi. Kaya lang, merong limitasyon Kapag ka nasaktan naman at talagang hindi nabibigyan naman kasi hanggang sa kahuli-hulihan binibigyan pa naman sana ng pagkakataon, konting opportunity. Di baka naman nauna lang na tayo pinasadahan. Baka naman tayo pagbigyan din yung mga yan, di ba? Mapagtiis hindi pala ganoon na nangyayari. Lalong yumabang ng yumabang, di ba? Paano mo papakikinggan yan? Ay, nako. So, Pwede puro kayabangan lang ang narinig mo dyan. Ayun na nga po. Lalo na yung isa, yung babae. Ganun po. Ano? Parang tuwan-tuwa siya. Hindi ko malaman kung galit na galit ba. Ano bang dapat ikagalit? Meron ba siyang personal, ano?
Pagka binasa mo sa kanila yung Code of Ethics, walang tatama lahat sa ginagawa nila eh. Gusto ko nga, i-xerox ko yung Code of Ethics, padala ko isa-isa sa kanila eh. Yun na nga. Well, Kong, huwag nilang kalimutan, kapag ka nagkaisa itong grupong ito, ang kuta ng Jericho, sabi ni Kuya Romy Perma, gumuho dahil lamang sa kaisahan ng mga panahon na yun. Isang matibay na kuta ng Jericho, Kong, ha? Yung ba sinasabi mo dyan, yung inikutan ng 7 beses? Opo. At sa bandang huli, umihip ng tambuli. Tayo, hindi na natin iikutan yan. Hindi na. Ha? Kusahong guguho yan. Isang ano lang yan, isang pasabi lang yan, babagsak yan dyan. Ayun na nga po. Ay, nako, makipagtalakayan ho kayo sa amin. Sa pamamagitan po ng pagbigay ng reaksyon, opinion, may kinalaman po sa ating Vox Populi. Wala akong kinalaman sa ABS-CBN ng ating Vox Populi ngayon, Kong. Ang sabi ko sa aking may bahay dyan, Opo. alang-alang ka ako sa kapasyahan na yan. Kahit na yung kakong mga pinapanood mong mga teleserye, kinakailangan isakripisyo natin yan. Opo, oo. Aba, talaga namang isasakripisyo dyan sapagkat alam mo, gusto niya talagang pinapanood yun. Opo. Di ba? Abay, kako, kinakailangan ka sumunod dyan. Diyan natin masusukat kako yung yung kung paano ka kako ang pakikipagkaisa mo. Diyan sa layunin na yun, yung paninindigan. Baka yung panghihinayhayan sabi naman nung aking asawa dyan, ano ba sa akin yung mga yan? Siyempre kanya, pagpapauna ko yung, yung pagsunod, di ba? Kaya palagay ko, medyo lalangawin na rin yung mga yan dyan. Oo nga po. Si Pablo nga po, itinuring na suka ang lahat ng bagay na yun. Masakit lang sa pakinggan. Pero anong sabi? Itinuring niya ang lahat ng bagay, isuka lamang. Yun. Walang pakinabang. Kaya yung dalawang kaibigan natin dyan, kailangan ganun din siguro yung kanilang makapanindigan sila magiging gaya paninindigan. ni Pablo. At mamahalin naman sila dyan. Ay, tsak na ho naman yan. Pag-alis nila rin, with open arms, pwede naman nating tanggapin ulit, di ba? Sigurado. Di ba? Opo. Kahit anong araw, kahit anong oras. Nakikinig nga si Atty. Dice. Okay, Anya? Okay. Ay, nakakati ng Vox Populi sa araw na ito. May kinalaman ho naman sa naging pagdinig kahapon dyan po sa Senado. Ang tanong, kontento ka ba? Ulitin ko po ha. Kontento ka ba sa naging kabuuan ng ikalawang pagtalakay sa Mama Sapano incident? Kung ang sagot mo ay oo, kontento ako, letter A. Kung ang sagot mo naman ay hindi ako kontento, letter B. Ang inyo po mga reaksyon ipadala po sa ating mga text hotline 0929-808-1986 at 0906-543-0917. At landline, pwede po kayo tumawag 784-7450 sa Facebook account sa Ganang Mamamayan. Huwag pong kalimutan ng ating mga texter, ilagay ang inyong pangalan, lugar, kung kayo po'y taga saan. Ang palatuntunan pong ito, mapapanood, mapapakinggan po ninyo sa panig ng bansa o ng daigdig kayo naroon sa pamamagitan po ng ating online streaming, www.eaglenews.ph. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. That President Aquino did not make any effective decision or issue any effective order or do any effective action as President of the Republic of the Philippines to prevent the barbaric slaying and slaughter of the PNP SAF troopers whom he knowingly and deliberately sent on a dangerous mission to capture Marwan and 2 other targets. And finally, A, that to shield himself from any responsibility and accountability for the Mama Sapano debacle, President Aquino deliberately hid or was hiding himself behind PDG Purisip. Why was it left behind? Ano yung sinatanong niya na why was it left behind? He was interested in the body of Marwan. I was asking if why he was left behind because it will be the evidence that Marwan was killed if I don't remember. He did not ask the condition of his troops. The text messages with... No, he did not. I'll just answer my question. Did President Aquino at that moment show concern for the troops that he sent on a dangerous mission?
The text message will speak for itself, Your Honor. Huh? The text messages will speak for itself. Okay. That all Because that this, we were this- sending text messages, Your Honor. this was all that he was interested in at that moment. Tinangkapan Sa naging pagdinig kahapon, Kong, doon sa Mama Sapon, umabot ito hanggang hapon, ano ha? Well, may mga nagkomento na lalong nadiin ang Pangulong Noy at ito si Jer Purisima sa kanilang pananagutan doon sa Mama Sapon incident. Pero Jen, ang inaasahan kasi ng tao, yung makarinig sila o makakita ng mga bagong ebidensya. Gaya ng mga pauna. Yun kasi yung naging paunang pananalita, di ba? Kaya excited ang mga tao. Ano kaya yung mga yon? Di ba? Walang iniwan sa isang pelikula na meron kang trailer. Mga ano yata ito. Suspense ng konti. Para masuspense ka, merong mga maliliit na pinakikita-kita. No, parang sinasabi mo, panuorin nyo para makita nyo. Yan, Ano kaya yung kabuuan nun? Kabuuan ng pelikula. Ngayon, nagkaroon sila ng parang pasabi na meron pong mga bagong ebidensya. No? Mga may pasabog ang niya. So, sa kanyang kabuuan, parang wala naman. Pero kagaya na sinasabi mo, lalong nagtumining kasi yung inakala ng marami na merong pananagutan talaga ang Malacanang sa pangyayaring ito. Bagamat sabi naman ng Grace po, sinabi na namin yon. Ang problema kasi doon, hindi naman masyado kasi hindi categorical. Dito, inisa-isa. Ng isang mapang-usig na Abogado, senador. abogado na inisa-isa niya talaga yung pananagutan. At palagay ko, nagtagumpay siya doon sa paghimay niya. At pag-aanalisa doon sa mga unang-una sa tuntunin, Pangalawa, sa gampanin ng mga taong tinatanong niya, medyo nagtumibay doon sa puntong yun. Kaya lang, medyo kulang kung ang pag-uusapan na yung naunang pangarap ng mga tao na makarinig ng bagong ebidensya. Yeah. Kahapon, Kong, tumawag pa sa atin ang ating kaibigan, si Kuya Obet Andresa, no? At Sino yun? Kaibigan niyo po ito, Ka-Obet Andresa. Dapat pa napaglilimot natin yung mga kaibigan natin. Sabi niya, Jen, ibang klase niya yung Senador Juan Ponce Enrile. Talagang matalas pa rin sa edad na 90 mahigit. Ano ha? Ang sabi niya, doon sa kanya pag-analyze, luminaw anya ng husto at napalutang ng Senador Juan Ponce Enrile ang pananagutan ng Pangulo doon sa 44. Sa makatwid, halos sinasabi ni Obet Opo. na sa mga nauna, kumbaga sa lapis, mapurol. Ay, opo, mapurol. Ngayon, medyo na-sharpen. Napatulis na husto, napatalas. Napatulis, napatalas. Talagang, yun na nga, luminaw na luminaw. Kumbaga sa tubig dyan, di ba? Tumining yung tubig. Yan, At nasasalamin mong mabuti. Kasi pag tumingin ka di ba dati, gustong-gusto mong tinitingnan, malabo dyan Opo. Hindi mo masyadong nakikita yung mukha mo, di ba? Pero kung nakita mong malinaw-linaw, ba't pa kaya luminaw ka mo, di ba? Nakita mo yung parang niya kung nalamin, no? Buti pag hindi ko natinignan sa So, yan, ganyan ang nangyari. Opo. Kaya sabi ng Ka-Obet, para sa akin, nasapatan ako, luminaw sa akin ang mga pangyayari at hindi lamang kanyang akto, kundi binacktrack pa sa line of questioning niya, nung Senador Juan Ponce Enrile, nag-backtrack, kalagitnaan at hanggang sa kasalukuyan, para sa kanya, nasapatan daw siya doon sa panonood niya kahapon. Hindi na ako nagtataka dyan kasi yung ganong klaseng, yung uri ng pagtatanong na yon, karaniwan na sa isang abogado. Sa isang abogado, tama po yan. Ganon kasi pagka naglatag ang isang abogado dyan, talagang susuyuri niya yon. Kumbaga susuklayin niya ito, aayusin niyang mabuti. Ganon ang kasi nung nakaraan, hindi siya kasali. Opo. Nakakulong siya. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon. Maitanong niya sa paraan ng isang abogado. Yeah. Pero sumagot naman ang Senate President natin sa pamamagitan din ng kanyang mga line of questioning na wala naman ayang direktang nagsabi na ang Pangulo ay nag-utos. Ang totoo niya, gusto nga niyang sasaklolohan ng Pangulo. Pero ang problema, kulang-kulang yung impormasyon nakarating sa Pangulo. Hindi, ang tanong dito, bakit? Kung ikaw bang Pangulo dyan, kinakailangan bang may magtanong pa sa'yo? Bagay. Opo. Hindi ba pangkaraniwan na sa'yo bilang ikaw ang pinaka-leader? Aba, ikaw ang magtanong. Di ba? Yun ang hinahanap Halimbawa, alam mo naman na mayroong misyon, mayroong Opo. operation. Ang kukunin yung dalawa.
Pero hindi lamang ang objective mo magampanan yung misyon na yun. Kung hindi, yung gaganap ng misyon, kinakailangan ligtas naman sa panganib. Kahit anong mangyari, yung operation successful, dapat yung mga taong ginamit mo na kinakailangan naman ligtas naman. Bakit? Kinakailangan mo bang meron pang magtanong para alamin mo kung ano nangyayari? Dapat sa'yo na, ikaw na mag-initiate Bilang nun. Pangulo. General, ano dyan? Kumusta yung mga tao na? Di ba yung una mong... Di ba yung una mong tatanong, kumusta yung mga tao natin? Ayan. Kumusta ang tropa natin? Kumusta yung pagkain nila? Nakatulog bang mabuti yan? Yun, ano pa lang yun, ha? Yung kanilang personal convenience yun. Alam mong may bakbakan. May nag-text sa'yo, boss, binabakbakan po. Ang una mong na pagka siguro, di ka mapapalagay. Bakit binabakbakan? Ano nangyari? May suporta ba? May nakakover ba yung mga tao natin? Dapat makita sa'yo yung pag-aalala. Ayun. Makita sa'yo yung unang-unang damdamin bilang ikaw ang leader. Yung mga tao mo, kumusta ang kanilang kalagayan. Di ba? Opo. Hindi lang yung target. Yung kausap mo yung taong mga ngalaga sa kapakanan ng mga tropa mo. Kasi maaga pa lang. Yun ang dapat makita sa'yo. Yun na nga po. Kasi maaga pa lang ko nalaman na neutralize si Marwan. Ang problema, nagtataka daw niya siya, tinanong niya, bakit lalabing 5 lang pa yung kalaban ninyo? 200 mahigit kayo. Bakit kayo umaatras? Parang ganoon daw ang gusto ipinarating ng Pangulo. Bakit anya umaatras kayo? 15 lang pa lang anyang armadong grupo yung kalaban ninyo. Yun na nga po ang sabihin, may mga puntos. Sino ba yung nagsabi na 20 lang ang kalaban nyo? 400 kayo. Batay doon sa palitan ng text kong. Sino ang ka-text? Purisima, tapos itong Napeñas, kasi puro forwarded message kong sa pamamagitan ng text Oo nga, pero yun lang ba ang dapat mong kausapin? Nandun naman yung general ng AFP. Ayun. Malapit ka dyan, general. Ikaw na nga mag-report sa akin. Okay ba yung mga tao natin? Hindi, may sinasa. Hindi, ang tinatanong ko sa'yo, okay ba yung mga tao natin? Yun ang gusto ko munang malaman. Pabayaan mo na muna kung nahuli yung Marwan o hindi. yung busit na Marwan na yan. Pabayaan mo na muna yan. Ang gusto ko malaman, okay ba yung tao natin? Categorical yun. Sir, ano po binabakbakan po yung mga tao natin. Bakit nangyari yun? Puntahan ninyo. Yun ang gusto sigurong malaman ng tao. Hindi raw po available yung resources kong Walang helicopter, malayo. Tapos yung mortar naman, hindi niya mapaputok yung mortar. Baka may matamaang sibilyan. Jen, alam mo, hindi ako sundalo. Hindi tayo militar. Hindi ako pulis, At wala rin naman akong kaalaman kung pag-uusapan yung pagpaplano, kung paano ka mag-ooperate. Pero ang tanging nalalaman ko, Jen, sa mga pagbabasa natin, yung mga kasundaluhan na natin doon, na nagtagal na doon, di ba? Kahit natutulog yung mga yon, alam nila yung terrain doon. Doon na sila doon na nabuhay sa maraming pagkakataon di ba? Alam na nila kung ano yung lugar na yon. Kahit natutulog, kahit nakapikit, pag sinabi mong ano lugar ba ang pinag-uusapan natin, ito po, ganito yan. Hindi ba dapat alam nila yun? Totoo. Alam nila kung nasaan yung layer ng MILF, nasaan ang BIFF, anong kasangkapan ng mga yon, di ba? Kaso nagturuan. Paano? Kulang kasi kayong impormasyon. Bakit? Wala ba kayong impormasyon? Sa tagal nyo na dyan? Di ba? Sana man lang kung kararating mo lang, 2 araw ka pa lang doon. Ikaw naman, Jen, meron tayong kampo doon wag mo sasabihin na kahit na hindi ka binigyan ng palagay mo, merong kulang-kulang. Meron ka ng sufficient na may basic information ka na dyan. 5 kilometers away, may pinakamalapit na kampo. Turuan lang kayo ng turuan. Palagay mo na lang, Jen. Palagay mo na lang. Hindi ka ba pwedeng magpalipad ng isang helicopter para makita mo kung ano ibig sabihin? Kaya lang, baka naduduwag naman sila. Nasa kanila na yun. Baka daw kasi maging target ng mga yung helicopter ko ngayon, halimbawa, at least ginampanan mo yung tungkulin mo. Ikaw ang leader ng bansa. Tingnan nga ninyo, lumipad kayo para makita ko kung walang makapag-ulat sa akin ng matino paliparin nyo yung dapat paliparin yan at kailangan mag-ulat kayo sa akin ngayon din. Binibigyan kita ng 2 minuto para sabihin mo sa akin ano ang kalagayan ng tropa natin. Ayun. Kaya nung kinukwento yan kong Senador Inuli kahapon, napapadyos ko siya. My God! Sabi niya, kung nilusob tayo ng China, magtuturoan pa rin ba kayo? Sabi niya? Oo po.
Akala ko magkukulap si Senador Enrile sa galit kahapon. Bakit? Kasi nga nagtuturuan yung... Ano sabi niya? Kung Kung lulusubin ba tayo ng China, ganyan pa rin nagagawin ninyo? Bakit? Magtuturuan kayo, magtuturuan? Bakit? Di pa ba tayo nilusob? Hindi, dahan-dahan pala.